Ako po si Shiley Buscaino at ito ang aking final output. Para sa unang katanungan, matapos po nating talakayin ng mas malalim ang buhay ni Rizal sa klase, mas naging malinaw po sa akin na hindi lang siya basta manunulat o pambansang bayani. Isa po talaga siyang taong may tapat na pagmamahal sa bayan, mataas na antas ng kaalaman at matibay na paninindigan. Dati, naiisip ko po na kapag naririnig ko po ang pangalan ni Jose Rizal ay parang perfecto po siyang bayani kasi 'di ba, pambansang bayani po ang tawag natin sa kanya. Pero ngayon nakita ko po na marami rin siyang hinaharap na paghihirap, sakripisyo at personal na pagsubok. Mas lumawak din ang aking pag-unawa sa kanyang talino at higit po sa lahat naliwanagan ako na ang kanyang laban ay hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa kapangyarihan ng edukasyon at kritikal na pag-iisip upang gisingin ang isipan ng mga Pilipino. Para sa ikalawang katanungan naman po, para sa akin po, ang isa sa pinakamahalagang katangian na dapat po nating gayahin kay Rizal ay ang kanyang pagiging makabayan at matatag na paninindigan sa katotohanan. Kahit na nanganganib na po ang buhay niya, 'di ba? Ilang beses po siyang parang pinagbantaan po or nanganib po yung buhay niya dahil sa mga sinulat niya. Hindi po siya nag-atubiling ilantad ang mga maling gawain noong panahon ng mga mananakop. Mahalaga itong tularan dahil hanggang ngayon, kinakailangan pa rin natin ng mga Pilipinong may lakas ng loob na manindigan laban sa katiwalian po ng mga nang-aapi sa ating bayan. Isa pa po sa kanyang kapuri-puring katangian ay ang kanyang pagpapahalaga sa edukasyon at patuloy na pag-unlad ng sarili. Ang pag-aaral po ang pinakamabisang paraan upang mapaunlad ang isang tao at ang buong bansa. Kung magsisikap ang bawat Pilipino na matuto at umunlad sa kanilang napiling larangan, makakatulong ito ng malaki sa pag-angat ng ating lipunan. Ang kasagutan ko naman po sa ikatlong tanong, tulad po ng ibang tao, may ilang aspeto rin si Rizal na hindi ganap na akma sa pamantayan ng kasalukuyang panahon. Halimbawa na lang po ang ilang pananaw niya tungkol sa kababaihan na may ituturing ng progresibo noong kapanahunan niya ay maaaring makita po natin ngayon bilang medyo makaluma o limitado na po. Hindi rin mainam na tularan ang sobrang pag-asa niya sa sarili. May mga pagkakataong naging labis po kasi naging labis po siyang idealistic at naniwalang kaya niyang baguhin ang lipunan sa mapayapang paraan kahit hindi naman yun palagi ang epektibong paraan sa lahat ng sitwasyon. Sa kabila naman po nito, hindi naman naging kabawasan ang kanyang hindi naman po nabawasan ang kanyang kabayanihan. Sa halip, ipinapakita nitong isa rin siyang ordinaryong tao. May kahinaan po siya, may limitasyon din po si Jose Rizal at hindi po siya perpekto. Mula rito, natutunan po natin ang pagiging bayani ay hindi nakabatay sa pagiging walang kapintasan po, kundi sa matibay na prinsipyo at tapat na paglilingkod sa ating bayan.